Huwag nyo namang lahatin. Na kapag sinabi nyo na hindi tatamaan na dyan mga mayayaman, baka kayo ang mayayaman. Pero dito mga kapatid, pinag-uusapan natin ang tatamaan middle income earners and yung pong mga pensioners and retirees. Lalo na doon po sa mga nagsipag, nagpagal, tumanda sa kumpanya, nag-retire at ang pupuntahan lamang ng kanyang pensyon ay ang kanyang gamot para sa kanyang mga sakit na nakuha niya habang nagtatrabaho sa kumpanya. Problema sa mga mayayaman, of course. Paano po yung mga seniors, di ba? Pensioners. Yung mga middle income earners na nag-iipon din, College nagpapagalat fund. yung pera, hindi ninanakaw sa gobyerno. Yung naghihirap talaga. Oo, mas mahirap yun. Diba? Yung mga magnanakaw sa gobyerno, walang problema. Naku po. At yun na mga kabayan, umusok po sa galit, sa inis. Ito pong si Sir Ted Pailon. Dito nga po kay Recto mga kabayan. Mantakin mo naman kasi mga kabayan Ito pong si Recto mga kabayan. Di ba napabalita nga po na 20% ang idadagdag doon sa ikinita. Doon sa kinita ng iyong savings sa bangko. Mga kabayan. Ang sabi daw po, netong mga to, hindi naman tatamaan yung mga mahihirap. Ang tatamaan lang dyan yung mga mayayaman. Ang tanong po ni Sir Ted, paano po yung isang individual na hindi naman mayaman, pero nag-iipon, at umaasa lamang doon sa kikitain, tutubuing interes, nakakarampot, doon sa bangko, tataksan nyo pa? Tapos yung makakakuha ng pensyon, di ba? Pensyon yun. Dahil sabihin mo napakatagal niya pong nagtrabaho, kakaltasan nyo pa ng 20%. Hindi po nagustuhan ni Sir Ted Pailon mga kabayan. Umusok po sa galit. Dahil kinabagay itong batas na ito ay hindi po pinag-isipang mabuti. Basta lamang po makakatkong. Pusang gala. Ang gobyerno po natin ngayon, hindi na po nakakaisip paano tutulungan yung taong bayan. Di ba? Yung, ano ba na may tulungan mo? Si Senator Marcoleta na mabababa mo yung presyo ng kuryente. Sana doon nagpo-focus tong mga natin di ba? Mga sekretary na yan, kabinete na yan. Pusang gala. Ang pinagpaplanuhan, paano makakatkong? Paano makakatkong doon sa pera ng taong bayan? Diba? Pusang gala ka, kaya pala nandiyan ka na naman Recto. Alam na alam ni Bangag. Yung galawan mo, kaya kanila kayo dyan dahil alam niya, isa ka sa mga walang hiya na politiko sa ating bansa. Isa ka doon sa mga hindi makakaramdam. Isa ka doon sa makakapalang mukha na kahit na inuusig ka na ng taong bayan, tutuloy mo pa rin. Makakatkong ka lang. Pusang gala. Tinaksan mo na dati, nagdagdag ka na ng tax, di ba? Ikaw din yun Di ba? Pusang gala. Sumweldo ka, may tax. Bibilihin mo, may tax din. Nagbenta ka ng gamit, may tax na naman. Di ba? Pusang gala. Pati pagkain mo, kakain ka sa labas, may tax na rin. Yung tubig na binibili mo, may tax pa. Yung internet na nga lang, nanonood ka ng Netflix, tinaksan nyo din last year. Book. Di ba? Tapos pati ba naman yung nananahimik na ipon, okay nang ipon na yun ipon, I-P-O-N, baka hindi mo alam ibig sabihin nun. Recto, ipon, wala ka nang kinalaman doon. Tira na lang yon sa lahat ng pinagkakakaltasan mo ng tax. Tira na lang yun na lang yung naiwan. Pusang gala naman. Yun na lang yung naiwan. Tataksan mo pang hinayupa ka. Nasaan ba kukote mo? Pinanganak ka ba para magpahiram sa taong bayan?
Ikaw na ba yon? Sino? Ikaw na ba yun? Sino? Ikaw na ba yon? Yung nasa hula? Anong hula? Yung magpapahiram sa taong bayan, mukhang ikaw na, sungay na lang kulang eh. Walang Diyo, pati yung katiting na ipong naiiwan sa amin, tataksan mo pang inayupa ka. Ang kapal ng mukha mo, siguro ba isang dangkal? Ha? Kaya lahat sa'yo naiinis, huwag kang lalabas ng bahay ninyo. Bakit? Baka umulan, dumami ka eh. Mahirap na pag dumami ka. Ha? Wag ganito yun. Diba sabi, huwag kang lalabas ng bahay niyo. Bakit? Baka pag nabasa ka, dumami ka eh. Ha? Pahirap sa taong bayan. Diyos ko po. Ano na pong nangyari sa bansa natin? Ba't ganito yung mga nilalagay na gabinete dyan? Walang puso. Puro makakapal ang mukha. Nasaan na yung maharlika pa ito pinagyayabang ninyo? Kumita na ba? Di ba kayo nahiya? Kinatkukan nyo na yung PhilHealth? Sir Ted Pailon, banatan mo na nga to. Ha? Na-high blood ako eh. Na-high blood ako eh. Sir Ted, pasok po. Nasa linya na po natin ang isang propesor at ekonomista at fellow din po sa Center for People Empowerment and Governance o CENPEG. Kasama po natin ngayong umaga para pag-usapan pa rin po itong Capital Markets Efficiency Promotion Act o CMEPA na naipatupad na nga po last July 1. Professor Emmanuel Leyco, good morning po sa inyo. Magandang umaga po. At magandang umaga po sa inyong mga tagapakinig at mga taga-subaybay. Salamat din po, Professor, sa pagsama po sa amin ngayong umaga. Umpisahan po muna natin siguro, no? Kasi sa mga balita, nilinaw na ito nga daw pong si MEPA ay hindi naman tataksan yung savings, kundi yung interest mismo ng savings. Pero para mas malinaw lang po sa mga nakikinig po sa atin at nanonood din sa atin ngayon, siguro mas maganda maipaliwanag nyo din po mismo, ano nga po ba itong si MEPA? Ano bang layunin nito pong batas na ito pagdating sa savings at sa investments po ng bawat Pilipino? Ang gagawin po nila, yung pong mga long-term deposit, halimbawa po mga 5 years, hindi ginagalaw, bubuwisan na rin po nila ng 20%. Sa ngayon po, walang tax yan. So ang gagawin nila, magtatax sila doon sa interest income ng mga tatawagin natin na mga midterm. Kasi mga 5 years, mga midterm pa rin yan eh. So, kung hindi mo ginagalaw at meron kang deposit na nakalagay sa mga bangko na hindi mo ginagalaw ng mga mahigit na 5 taon, magkakaroon na rin po yan ng buwi. Professor, at ginawa po nila, 20% po, 20% ang gagawin nilang tax rate. Oo. Anong difference po nito, Professor, dun sa binibigyan din po na paliwanag ng ibang mga eksperto na meron na daw kaparehong batas na naipasa noong 1997? Hindi na daw po bago ito. Tama po yun. Hindi po bago yan kasi matagal na rin yan. Ngayon, i-apply na yan. Pero ang gagawin nila, yung may mga tax exempt na mga 5 years and over, wala na pong tax exempt yan. Bibigyan po sila ng 20% na tax rate na rin po. Oo. Ano pong explanation? Nasa batas po ba mismo kung paano nakuha ng gobyerno yung 20% flat rate para po dito sa CMEPA? What's the logic behind it dun sa 20% na yun? Bakit yun yung figure na binigay nila? Ang sinasabi po nila yung simplification kasi meron po kasing iba't ibang tax rate depende po doon sa value ng kanilang mga deposito. Pero ngayon po, gagawin nila 20% sa lahat. So dati, ang meron lang na 20% ay yung mga short term, no? Madaling galawin. Pero ngayon po, ang epekto nito, parang hindi ka na mag-iisip na bakit ka pa maglalagay ng pera mo sa bangko ng ganyan na katagal, no? Kung ganun din lang ang tax. Pero sino po ba ang tatamaan nito? Yun po ang mahalagang usapin dito. Ang mga middle income family
sila po ang nakikita kong tatamaan ng mabuti dito, ng malakas. Dahil kung ikaw naman ay mga high income o kaya mga wealthy families, hindi ka maglalagay sa mga time deposit lang. Meron ka talagang mga investment instruments na doon mo ilalagay. Kaya ang tatamaan lang nito, yung may mga kaunting naiipon na hindi nila ginagalaw, meron silang kaunting buffer na hindi nila kailangan ang kanilang pera ng mahigit sa 5 taon. Pero ngayon, wala na pong ganung klaseng window. So, ang parang nagiging issue dito, bakit naman kaming mga middle class naman ang inyong gustong tamaan, ang gusto ninyong galawin? Bakit kaya hindi katulad na lang halimbawa sa estate tax? Sabi nila, simplified na tax rate. 6% yata ang para sa lahat. Sabi nila, kung gusto nyong maging simple ang ating tax rate, gawin nyo na lang na 6% sa lahat. Para hindi na po yung 20% middle income lang sila. Oo. Bakit naman napakalakas ng kanilang tax rate? So, parang ang usapin dito ay bakit ang tatamaan ninyo ay yung mga middle income? Bakit hindi yung malalaki ang mga kinikita? At saka ang sabi nila, ang pagbubuwis ay isang paraan para po maikalat ang kayamanan ng buong bayan. Pero kung ganito ang gagawin natin, na ang pupuntiryahin natin ay ang mga middle income, talaga pong marami tayong maririnig na mga pagpalag ng ating pong mga middle income. At ang isa pa pong sinasabi nila, bakit ba kayo gustong magtaas ng buwis o gusto nyo pang buwisin yung mga dating hindi nagkakaroon ng buwis? Nakita natin dito, napakataas na po ng ating budget. Samantalang ang makukolekta natin ay hindi naman ganun kalakas. At lalo na kung titingnan natin na ang mga susunod na araw at susunod na buwan, dahil po sa taripa na nanggaling sa Amerika, talaga pong itinataya ng mga malalaking mga institusyon katulad ng World Bank, ng IMF, ng iba't ibang mga ahensya sa mundo na ang ating ekonomiya, ang ating kabuhayan sa buong mundo ay babagal. At eventually, lalo na po itong mga emerging markets, mga developing economies, ito po ang mga tatamaan ng gusto dahil po doon sa babago ng taripa galing sa Amerika. At itinataya nila magkakaroon ng tataas ang inflation. Sa atin, medyo mababa pa, pero sa Amerika, tumaas na. Bigyan pa ito ng mga ilang buwan. Makikita natin ang patuloy na pagtaas ng mga presyo sa Amerika at tatamaan ng ating mga OFWs, tatamaan din ng mga PhilAmps. Malaki po ang pinapadala nila ng mga remittances papunta sa Pilipinas. Kamakailan lang sinabi ng Bangko Sentral o ng ating pamahalaan, 2.9% ang naging increase ng remittances ng mga Pilipino. Ngayon po, pagka bumagal ang economy sa buong mundo, papaano naman po ang Pilipinas? Hindi po tayo excluded yan, hindi po tayo immune sa tinatayong pagbaba ng mga kabuhayan sa buong mundo. So anong gagawin natin? Magtataas tayo ng buwis? Mukhang hindi po angkop yung ganong hakbangin para po sa ating pong mga inaasahan na paggalaw ng ekonomiya ng ating ng mundo. Tataas ang pwede rin pong magtaas ang interest, pwede rin pong ngayon tataas nila ang deficit natin. Saan natin kukuhanin ang pagbabayad ng ating mga deficit? Di magtataas po tayo ng buwis. Yan po ang nakikita kong dahilan kung bakit pati itong mga middle income ay gusto rin nilang kolektahan. Okay. So, at least malinaw po no sa inyo pong explanation kasama sa tatamaan kasi yung ibang mga eksperto ang sinasabi nila this is just for the rich, for the old rich, sila talaga ang tatamaan dito. Even yung Department of Finance, yun ang sinasabi. But for you, middle income earners sakop din dito dahil yung iba sa kanila nag-iipon for retirement or for college fund, nagta-time deposit o nag-iimpok sa bangko ng mas matagal. So, ibig sabihin, kung may mga magdadalawang isip na mag-impok sa bangko, even the banks tatamaan po nito. Ay tatamaan po talaga dito nakafocus po talaga doon sa mga middle income
savers na nag-i-impok para po sa kanilang mga midterm requirements. Oo. Kasi po, pagka mayaman ka, milyon-milyon ang iyong puhunan o milyon-milyon ang iyong wealth, hindi po sa savings ilalagay yan. Nakalagay po yan sa mga instruments at hindi Tama. po yan tatamaan. Meron na po silang nakasama na yan sa kanilang mga tax shelter, kasama na yan sa kanilang mga tax projections, kasama na po yan. Pero ang tatamaan po talaga dito, yung mga maliliit na nag-i-impok, mga middle income, yung mga hundreds of thousands kanilang iniipon. Oo. Pero panggastos din po yan hindi po yan na generational wealth, ika nga, yung ipapamana. So yung mga ipinapamana natin ngayon, 6% na lang. So sabi nila, bakit hindi gayahin yung estate tax, 6% across the board? Mm-mm. Oo. So yun nga po yung suggestion nyo kanina, yan din yung narinig ko. Instead of 20%, pwedeng sanang gusto nyo i-standardize, ginawa na lang po sanang 6%. Opo. At kung hanggat maaari, ang nila ay yung 5-year period, yun ang maging cut-off, no? At tingnan din nila magkano ba ang talagang pwede nating galawin. Kung mga 100,000, 5 million, maliliit po yan kung pag-uusapan po natin yung mga pinag-iipunan ng mga oo. pamilya. Opo. Pero kung mga 100 million, siguro po yun, pwede na yun. Pero yun po, pwede nilang taasan ang kanilang tax rate. Pero yung ganito po na tatamaan dito, yung mga maliliit na nag-i-impok. At saka po, kung savings ang pinag-uusapan, savings po yan, bulsa ng mga mamamayan yan na pinupuno nila para magkaroon ng huhugutin pagdating po ng kanilang mga pangangailangan. Sa ngayon po, mukhang hindi po angkop ang hakbang na yan ng pamahalaan. At unang-una po, mukhang ginagawa ito, pati po yung timing. Dahil po, lumaki ang ating budget, pero inaasahan na malaki din ang magiging deficit. At ito po yung recent na pronouncement ng ating pamahalaan na gagawin na po ang baseline ay 70% ng GDP ang magiging guidance natin para po sa pangungutang. Ay naku po, kung mataas ang ating income, okay lang siguro yan. Kung maganda ang ating kabuhayan, okay lang. Maski na 100%, kung kaya nating tugunan ang mga pangangailangan, kaya nating mag-produce ng mga pwede nating ibenta, mga serbisyo, at pwede po dating patakbuhin ang ating kabuhayan. Pero yung kabuhayan po natin na hindi naman pa ganun kalaki, hindi naman po ganun kalakas, ang 70% na utang kumpara sa ating GDP, mabigat po yan. Wala na pong matitira sa budget natin para po pagtustusan yung mga pangangailangan ng ating mga mamamayan. Ang ating healthcare, ang ating pong pabahay, at lalo na po ang ating edukasyon. Para pong hindi nag-iisip na meron po tayong education deficit sa ngayon. Bakit po parang patuloy na parang business as usual katulad ng nakaraang taon? Bakit ganun ang pagbabudget natin? Kailangan po makita natin paano ba natin tutugunan ang pangangailangan ng ating mga mamamayan sa edukasyon, pabahay, at ating pong pangkalusugan. Opo. Professor, itong pinag-uusapan natin na bank deposit, kasama po dito yung regular na time deposit na yung nga po pang matagalan para mas mataas nga sana ang return? Opo, yan po ang narinig ko sa isang pahayag ng mga bangko. Yung mga time deposit, yung mga over 5 years na hindi nila ginagalaw. Yan po, kasama na yan sa tatamaan. Sa 20%. And sabi ho ninyo, maliban nga dito po ang tatamaan yung mga middle income earners na naman. Pero baka ho nakaligtaan nyo, Professor, na marami po sa ating retirees at pensyonado na ganyan din po ang ginagawa. Alam mo yon, yung after working for 40 years, 35 years, meron ko makukuha lump sum, yan ay nilalagay mo sa bangko
para din kahit papaano ay kumita ka sa iyong pang-maintenance. Tama po yun. Pero may pahayag po ang pamahalaan, I think ang DOF, na ang ating pong mga savings for retirement ay hindi po tatamaan. Pero parang mahirap. Paano mo ihiwalay. malalaman kung paano yun? Magpaparehistro ka? Tama po yun. Opo. Mahirap pong sabihin na yung pera ko ngayon sa bangko ay para sa retirement ko at galing sa retirement. At meron po silang programa yata sa Pag-ibig na pagka po idiniposito yon, maganda ang kanilang kita. Pero sa ngayon po, mahirapan tayong magsabi kasi bangko ang pinupuntahan ng ating mga pondo para po sa ating mga pangangailangan. So sasabihin ko ba sa bangko, huwag niyong i-tax yan kasi pang-retirement ko yan. I mean, medyo yata, napakahirap po yatang matukoy. Yung sinasabi na kung retirement mo ito o kaya ito'y tinanggap mo na retirement benefit, you have to declare. Ganun po yun? Para ka ma-exempt sa 20%? Parang wala pong ganung paraan ng mga bangko na i-distinguish kung ano ang galing sa retirement. Ang tawa po, kasi ngayon, mga lump sum ang binibigay ng mga kumpanya. O ito, ang iyong pinagtrabahuhan ng 40 taon. Opo. Ngayon, ikaw na bahala na mag-invest niyan. Opo. Pero sabi nga po, ang policy nila, ang atin daw pong mga galing sa retirement, hindi daw po yan kakaltasan ng 20%. Pero wala pong ganung paraan para sabihin, or hindi ko lang nakita na meron silang ganung instrumento na pagka ito ay retirement, dito mo ilalagay at exempted yan sa 20%. Wala pong ganon. Opo. At saka ano na nangyari doon sa una pang kampanya na mag-impok sa bangko kung ganito, di ba? Kaya nga. Wala po. Oo. Kaya po, parang ang kanilang napuntirya ngayon, ewan ko kung talagang pinuntirya o hindi lang naisip, mga middle income ito. Kasi kung ikaw ay high income, hindi mo ilalagay sa savings. Ilalagay mo yan talaga sa mga investment, sa mga wealth fund, yung mga iba pa pong mga pag-aari na sigurado ka kung ano ang tax rate at magkano ang kikitain, at kung minsan pa po meron silang mga investment managers. Hindi po ito yung tatamaan nito. Ang tatamaan nito are people na career-retire lang o kaya po ay may naiipon ng sobra, inilalagay po nila sa paggagastosan nila tulad ng edukasyon o kaya po yung kanilang mga healthcare. Opo. Salamat po na marami, Professor. As always, kami po'y muli natuto po dito po sa inyong kaisipan na ika nga po namin kinakailangan maipaliwanag para mas maintindihan po ng bayan. Salamat, Professor. Alright, so gagawa po tayo dito ng pag-aanalisa sa katotohanan, sa realidad. Okay. Before we deliver the news na inyong inaabangan, dito mga kapatid, ang katanungan natin, yung sinasabi po ng DOF, yung sinasabi po ng mga opisyal ng gobyerno, ang tatamaan lang po dito ay yung mga old rich, yung mga mayayaman. Tanong dito, ano ba definition ng mayaman? Halimbawa, example, isa kang uring manggagawa. 30 anyos ka na nagtatrabaho sa iyong kumpanya. Hindi po ba? Hanggat sa umabot ka na ng iyong mandatory retirement. Sa pribado, 60. Sa gobyerno, 65. Okay. So kung ikay uring manggagawa, mga kapatid, definitely po yung iba, nakakatanggap ng pensyon. Depende, merong lump sum, meron po naman ding buwanan ang pensyon mo. Okay, so kung ikay uring manggagawa, nagtrabaho ka ng 30 anyos, and eventually nakatanggap ka ng bigay sa iyo ng kumpanya mo na retirement pension. Ang tanong dito, yung bang halagang 5 milyong piso, halimbawa lang 5 million pesos, doon sa mga talaga namang nagsipag mula sa ibaba, na promote hanggang sa tumaas-taas ang posisyon, yung bang 5 milyong piso na nakuha mo sa paglilingkod mo sa loob ng 30-35 anyos o 40 anyos, maaari sabihin na rich ka na? Diyan muna tayo hihinto kasi papaliwanag ko ito ng masinsinan para sabihin din po natin na huwag nyo namang lahatin
na kapag sinabi nyo na hindi tatamaan lang dyan mga mayayaman, baka kayo ang mayayaman. Pero dito mga kapatid, pinag-uusapan natin, ang tatamaan middle income earners and yung pong mga pensioners and retirees. Dahil mamaya, bigyan namin kayo ng halimbawa kung ano effect nito eventually. Lalo na doon po sa mga nagsipag, nagpagal, tumanda sa kumpanya, nag-retire at ang pupuntahan lamang ng kanyang pensyon ay ang kanyang gamot para sa kanyang mga sakit na nakuha niya habang nagtatrabaho sa kumpanya. Think about it. Thank you so much. Okay. Ang inilalaban kasi ni Finance Secretary at ng Department of Finance, 0.04% lang naman daw ang mga nagta-time deposit. Yun ang kanilang nilalabi dito. Huwag nating tangkilikin sa ganyan lamang po, nakasimpleng kaisipan yan dahil dito ho, kaya marami umaalma dito because definitely, basically po, yung issue pa rin ng korupsyon. Diba? Kasi ho, kapag nakakarinig tayo ng dagdag buwis, kahit na sabihin po natin hindi mo pa alam ang detalye, kay kinakate. Correct! Allergic ka. Bakit? Kasi wala kang makitang ginagawa sa buwis mo. Wala kang maramdaman. Biyernes na biyernes, biset. Mamaya po, ang mas matindi pang paliwanag ng aking partner dito tungkol dito sa ipinagpuputok din ng butse ng karamihan sa mga Opo, Pilipino. opo. Ang dami nga kinabahan, yung iba nga gustong i-out agad yung mga pera nila sa bangko. Hindi naman po. Mamaya, Opo, opo. explain sa inyo yung Opo, manong papaliwanag po natin yan na masinsinan ho. Sa punto lang nga, na yun ang binabanggit. Pati sa ilang mga artikulo, walang problema sa mga mayayaman. Of course, paano po yung mga seniors? Diba? Pensioners. Yung mga middle income earners na nag-iipon din. College Nagpapagalat fund. yung pera, hindi ninanakaw sa gobyerno. Yung naghihirap talaga. Oo, mas mahirap yun. Diba? Yung mga magnanakaw sa gobyerno, walang problema. Naku po, hindi na namin mabilang. Nakailang magnanakaw tayo ngayong umaga. Pero sige, ituloy mo na. Asa na ba? O, di ba mga kabayan, napakalinaw? Napakalinaw! Kung paano tayo ginagago ng mga politikong nauubo. Usang ka ng buhay, ano? Recto! Ano ba naman? Kung may time machine lang ako Ha? Kung may time machine lang ako, bumalik na ako dun sa araw na pinanganak ka. Titignan ko lang. Sisilipin ko lang kung ba't nagkaganyan ka. Susubaybayan kita hanggang sa lumaki. O hanggang dyan na lang mga kabayan, ha? At magkita-kita pa po tayo sa ating susunod na video, ha? Paalam.